Samantala, tuloy-tuloy ang search and retrieval operations ng mga otoridad sa nangyaring landslide sa isang landfill sa Cebu City kung saan nasawi ang 8 katao. Nangyari ang pagguho noong January 8 kung saan umaasa ang pamahalaang lungsod ng Cebu na buhay pa ang mga na-trap dito. Tungay ng balita ni Shaina Morales. Kinumpirma ni Cebu City Mayor Nestor Arquival na pumalo na sa 8 katao ang nasawi sa naganap na landslide sa isang dump site sa barangay Binaliw, Cebu City mula noong January 8 hanggang nitong Lunes. Nananatili namang 28 ang nawawala at 18 naman ang naospital dahil sa insidente. Ayon pa sa alkalde, patuloy ang search, rescue at retrieval operations sa nasabing landfill at umaasa pa ring buhay pa ang nawawalang mga biktima lalo't may signs of life pa raw sa lugar na pinangyarihan ng insidente. Dagdag pa ng alkalde, kaya raw naging mabagal ang proseso ng retrieval at rescue operations dahil iniiwasan na magkaroon ng sunog mula sa pagsingaw ng gas sa loob ng site. Magiging delikado raw ito para sa mga biktimang na-trap sa loob at para na rin sa rescuers. Wala rin namanong magamit na equipment para sa rescue operation itong nagdaang 2 araw. Ngunit ngayon ay bumibilis na ang proseso dahil meron ng ginagamit na 2 crane para maabot ang ilang bahagi ng landfill. According to the command center, we go very slow and very careful. We cannot just simply cut the pieces because number one, there is actually gas spewing. If we have the big spark, then it will catch fire. Then that would be very disastrous to the people who are trapped and at the same time to our rescuers. The second one is for the last two days, we don't have equipment that are big enough to lift. But right now we have 2 cranes that are inside already and that makes the operation very fast. Ayon pa sa lokal na pamahalaan, iaanunsyo ngayong hapon kung titigil na ang rescue operations sa nasabing dump site. Samantala, nitong Lunes lamang din nang magsumite naman ng resolusyon si Senator Amy Marcos upang maimbestigahan sa Senado ang compliance ng sanitary landfills sa ilalim ng Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Sa resolusyong ito, nakasaad ang pagkakaparehas ng trahedyang ito sa trahedyang nangyari na noon sa Payatas dump site sa Quezon City noong taong 2000 kung saan mahigit 200 ang nasawi. Ayon sa resolusyon, ang solid waste management ay patuloy na nahaharap sa matitinding hamong dulot ng lumalaking dami ng basura, mga infrastrukturang para rito, at ang magkakaibang antas ng compliance sa mga umiiral na batas at mga regulasyon kaugnay nito. Ilang environmental groups din sa Cebu City ang kinukumpara ang nasabing trahedya sa Payatas Quezon City landfill landslide noong taong 2000. Para sa EuroTV News, ako si Shai Morales, sumasaludo sa bawat Pilipino.